Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Natin dahil nga sinubaybayan ho natin ang nangyaring hearing diyan sa Senado, Blue Ribbon Committee, diyan sa committee nitong si Senator Rodante Marcoleta. Pasadaan muna natin na mabilisan. Meron hong kinabahan doon sa panukala nitong si Senator Robin Padilla. Base ho dito kay isa ho sa mga aso nitong si Bonjing, ha? Ito mukha rin Bonjing to, ito. Ito. Lakihan natin konti. Ayun, mambabatas kontra sa panukala ni Sen Padilla na ipadrag test ang mga opisyal ng gobyerno kasama na ang presidente. Palakpakan nun natin. Lumalabas na ang tunay na kulay nila, ika nga. Ngayon na kumbaga dito pa lang sa panukala na to ni Senator Robin nasesepara na natin yung mga puti sa itim, yung mga bangag sa normal, kasi si Senator Robin Padilla hindi naman magpapile ng ganyang panukala yan, di ba, kung meron siyang karga. Ang matatakot lang sa mga ganyang klaseng panukala yung mga bangag na nagpupulburon at base sa mga galaw nitong si Libanan, isa ho yan sa aso nitong si Bonjing dyan sa House of Representatives at todo tanggol din naman ho yan dito kay Marcos Jr. at siya ho ang leader ng prosecution panel dyan sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Kaya pwede ho natin sabihin, siguro nautusan siya noong siraulo sa Malacanang. Kaya niya ginawa yan, di ba? Kaya niya kinontra yung panukala na yan itong si Senator Robin Padilla. Kasi simple lang ho yan, mga kababayan. Kung wala kayong tinatago, bakit ayaw nyo magpa-drug test? Bakit ayaw nyo magpa-hair follicle test? Nagwa-white powdery substance ba kayo? Di ba? Nagpupulburon ba kayo? Oh. Di ba? Ano ho yan, mga kababayan? Dito sa issue ng flood control, kailangan gawin ni Marcos Jr. Okay? Hindi, ginawa ho niya, isinama ho niya yung flood control doon sa kanyang zona dahil ramdam na niya sa mga susunod na panahon, hindi niya na kayang pagtakpan, hindi na matatabunan. Wala nang Duterteng tatabon dyan sa issue ng flood control na yan. Kung dati nandiyan pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung impeachment, wala na impeachment, tapos na yan. Next year, usap tayo ulit next year. Ngayon, wala na silang ibang mahuhugot na isyong pangtatakit dito sa flood control na to. Kaya isinama na ho niya sa kanyang zona. Ngayon, ang nangyari ho dito, mga kababayan, yung tipong yung accountability, wala eh. Yung tipong, mahiya naman kayo. Hello? Ang nag-execute ng mga proyekto, ang nagbabantay sa mga proyekto na yan, Executive Department. Wala ho tayong pakialam kung mga magnanakaw o mga congressman. Trabaho ho ng executive na bantayan yung mga pinapagawa na yan na galing sa pera ng sambayanan. Ngayon, kung ang gagawin lang nitong si Marcos Jr., mahiya naman kayo, absuelto na siya. Aba, hindi mo pwede yun. Magkikita-kita tayo sa susunod na administrasyon. Akala siguro nitong si Bangag. Ganun-ganun na lamang. Pag presidente na si BP Sara, doon ka namin tatanungin. Kung kanino ba nagbibigay ng SOP yung mga congressman, yung mga kongresista na kontratista, doon tayo magkakaalaman. Hindi muna ngayon, siyempre. Itong mga ginagawa ngayon sa Blue Ribbon, yan ho preparasyon para sa 2028. Para linalatag na nitong si Senator Rodante Marcoleta kung ano ang mga pag-uusapan sa mga panahon na yun. Pero sigurado ho natin dito, kailangan tanungin ang mga kongresistang kontratista. Ito, simple lang ang tanong. Kanino sa Malacanang kayo nagbibigay ng SOP ba't alalakas na loob nyo na mangurakot ng bilyon?
Ganun lang kasimple. Sino sa Malacanang, kanino nyo inaabot yung SOP nyo sa Malacanang? Ba't ang lalakas na loob nyo? Ganun lang. O, ito mga kababayan, pakinggan na natin to si Senator Jingoy Estrada. At habang pinapakinggan natin siya, ilalagay ko dito yung mga... nung nakita ko tong listahan na to, bigla lang akong natawa eh. Bigla lang ho tayong natawa. Bakit? Kasi tingnan nyo naman yan. Yung bumabanat dito kay Vice President Sara Duterte nung nagdaang taon, sino yan? Sila yung District Rep Florida Robes. Oh, isa ho yan sa mga bumabanat kay VP Sara. Isa ho yan sa mga gigil na gigil kay VP Sara. Ibang klase ka madam, ha? Matindi ka. Ano ba to? Budget ng Bulacan para sa flood control projects 2022 hanggang 2025. Aba, paldong-paldo tong si madam. Paldong-paldo itong si Representative Florida Robes, ha? Ano ho siya? Naka 3 billion ang distrito niya. Pero ang matindi dito, itong si First District. Matindi itong ito, Domingo, si Danny Domingo. Sinundan ho siya nitong si Rep Boy Cruz. Tapos sinundan siya nitong si Rep Ador Plato. Anak ko, Plato. Yari ka, Plato. O sino sumunod? Itong si Lina Bell Villarica. Tapos nga itong si Robes, tapos itong si Lorna Silverio, tapos, nakayan lang ho natin. Sumunod ho itong si Tina Pancho. Nako, yari kayo. Eto na ho mga kababayan, kasi dito pinakamaraming kabalbalan na nangyari dito sa Bulacan di ba? Kaya dito iikot ang tanungan nitong si Ma'am Pinky Web at nitong si Senator Jingoy Estrada. Pakinggan ho natin mga kababayan. Good evening, Pinky, and good evening to all televiewers. Good evening. Mainit Sir, dito. first of all, how would you assess today's hearing? Well, as far as I'm concerned, it was a very successful hearing, and we Successful. extracted a lot of answers from the questions of a majority of the senators. 7 out of the 15 contractors, sir, or representatives were present. 7 out of the 15, ano? So there are 8 that did not show up, and I understand a subpoena will be issued. Senator, has the subpoena been issued doon po sa 8 hindi nagpakita today? Yes, we requested that a subpoena be issued to those contractors who did not attend in today's hearing. And one company that had no representation today was that Wawa Builders, who I was think Wawa was not there, and Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, which is owned by Sara Discaya. Who else? I don't know the rest. there were about 8, no, Senator. So yung isa doon, I just want to go to this one, is yung Wawa Builders, supposed to be owned by a certain Mark Alan Arevalo. The reason I'm mentioning this, sir, kasi special mention po siya sa inyo kanina during the hearing, because you were saying that your office supposedly received reports of ghost projects in Malolos, Kalumpit, and Hagonoy in Bulacan. Hagonoy and Malolos. Opo, yun po yung sinabi nyo kanina kay Secretary Bonoan. So, tell us, what kind of information did your office receive regarding the supposed ghost projects sa Bulacan, sir? Well, as a senator, I have a lot of friends and contacts from the Department of Public Works and Highways, and they divulged everything to me. Not really everything, but this piece of information that I gathered came from people from the DPWH. So when I asked Secretary Bonoan about these ghost projects that in Malolos, Kalumpit, and Hagonoy, and he admitted that there was indeed ghost projects in those 3 municipalities. And when I asked him how much amount was given to the Wawa Builders, ang sabi niya, it's 9 billion nationwide. When I asked him how much was allotted in the province of Bulacan, he said 5. Anak ng towa, yumayaman sila dahil sa paghihirap ng ating mga kababayan. Grabe naman ho itong mga kababayan. Hindi ho kumbaga, hindi ho katanggap-tanggap yan.
Ha, anong ginawa nila na yan, ano, ika nga, mas masaol pa sa droga. Bakit? Oo, worse ang droga, okay? Worse ang droga. Pero itong korupsyon na to, lumilibel sa droga, ika nga eh. Kasi ang dami yung namatay dito sa leptospirosis. Sa tingin nyo ba, kung walang baha, magkakaroon ng ganyang klaseng sakit? Hindi. Oh, yung iba dyan, nagkasakit dahil sa baha na yan. O yung iba, nagme-maintenance, di nakabili ng gamot dahil baha. Marami yun eh. Hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan ng mga kababayan natin sa Bulacan, sa NCR. Di ba? Dahil diyan sa ano na yan, dahil sa baha na yan. Yung mga naapektuhan talagang milyon-milyong Pilipino ang naapektuhan dahil sa pagnanakaw ng mga Huwag daw natin lahatin, sabi nitong si Senator, nitong si Congressman Richard Gomez. Huwag daw natin lahatin, okay? Huwag natin lahatin. Meron namang matino dyan sa House of Representatives pero marami mga siraulo. Mga magnanakaw, mga mukhang pera. Pero yung si Richard, yung si Duterte Black, Kung Unga, BH, Paulo Marcoleta, yung mga matitino yan. Maliban sa mga yan, puro siraulo na yan. 5 billion, more or less 5 billion pesos in ghost projects. And that is untenable. Sorry, Senator, there was a part na medyo nawala po kayo. Pakiulit po yung numbers dun sa ghost project, sir. Ang sabi ni Secretary Bonoan, when I asked him how much was allotted to Wawaw Builders, ang sabi po ni Secretary Bonoan sa akin, ang sagot po niya sa akin is more or less 9 billion pesos nationwide. When I asked him how much was allotted to the province of Bulacan, ang sabi niya sa akin 5 billion pesos worth of project. So, ibig sabihin yan, 5 billion na pera ng taong bayan, nawala ka agad yun dahil sa ghost projects. Itong Wawaw builders nito sa Lalawigan, Bulacan. Bakit ho, what were they telling you, yung inyong mga kaibigan or sources sa DPWH? Why in particular this Wawaw, sir? I don't know. They just gave me this information. And in fact, when I asked Secretary Bonoan, he readily admitted that there were indeed some ghost projects. That is happening, currently happening in the province of Bulacan. And nakita po Bulacan, isa yan sa mga flood-prone provinces nationwide. Right. Kahit umuulan, bumabagyo, kita mo naman, baha lagi sa lalawigan ng Bulacan. Not only in Bulacan, even in the province of Pampanga and nearby provinces. Opo. Actually, a look at the top provinces, Senator, that are most flood-prone. Number 6 po ang Bulacan. Yesterday, I had the governor actually and we discussed this. So, balikan ko lang po. Doon po sa report namin kanina, sa Kalumpit, Hagonoy, and Malolos, there were supposed to be 85 projects of Wawaw Builders from 2022 until 2025, which totals about 5.97 or almost 6 billion pesos. Would you have an idea, Senator, how much yung inilaan or supposed to be inilagay for these supposed ghost projects? Hindi na supposed kasi inamin na po pala ni Secretary Bonoan para po dito sa mga ghost I didn't projects. get your last statement, Pinky. I didn't get your last statement. Alam niyo ho ba, was there a number by which the Secretary said na ito pong pera ay binigay in award sa Wawaw na naging ghost projects? Was there a figure that was given to you today? There was no figure that was given to me. All right. I think also he said, no? Sorry, sir, go ahead. Excuse me? You're coming in choppy, Pinky. Opo. Sorry about that, Senator. Pag nagkakasabay ho tayo, nawawala po yung audio ko or audio niya. So, sorry about that. Okay, sorry. So, as I was saying, Secretary Bonoan, at some point when you were asking this, when you're asking for figures, you even at one point sabi, I will wait, tell me the figures. Kasi he had to confer with some members of the DPWH. It's really as if you wanted to get the numbers told in today's hearing regarding Wawaw. You know, because once you go to the Senate, they have to be prepared. Correct. All the questions of the senators. Why should they go to a public hearing unprepared?
They should go there prepared and bring all the documents that are needed. And don't tell me that they did not bring the documents, because I will cite them in contempt. Senator, didn't he say that, I'm not sure if he said this during your interpellation or your questioning, not interpellation, your questioning, did he say that they are looking at this and you can, they will give you more information about these ghost projects in 1 week's time? Yes, he said that the investigation will commence maybe in 1 week's time. You know, yesterday, sir, kausap ko nga po si Governor ng Bulacan. I looked into ito pong sa Kalumpit, isa dun sa sinasabi nyo ngang may ghost projects. Kasi napakadami po pag tingnan yung website yung isumbong sa Pangulo. Medyo, it's too much to digest. There were 4 projects in Kalumpit supposed to be from Wawaw Builders from 2022 to 2025. 4 lang po sa Kalumpit. They were almost identical in cost. This is something I wanted to bring up with you. It came out to about, yung 4 po 77,197,000, 77,199,000 plus, 77,199,000 plus, and another 77 million. Yan po, I don't know if you're seeing it on screen, sir. That's it. Buti pa ikaw, may kopya, ako wala eh. Nako. Hindi, sir. It's in the Sumbong sa Pangulo website. For me, that is quite suspicious. Bakit hinati-hati nila na sa iisang contractor lang yan? Lahat yan Bulacan, nakita ko Bulacan, and isa lang ang munisipyo, Kalumpit lang. And Pero identical yung presyo. and the cost, sir. Yes. Bank, protection structure, tapos construction of flood mitigation, parang 77,197,298 pesos 97 centavos. Those figures are identical. Yeah. And that, for me, that is quite suspicious. Yeah. That's something I wanted to share with you because you were talking about Wawaw nga. And when I looked at this particular Kalumpit flood control projects, yan po yung lumalabas. Yung mga 77,197,000, 77,199,000, etc. So, also, that's what I wanted to find out from you. Bakit ho kaya ganito yung mga presyo? Nag-iba lang Well, I doon really sa... not have any idea. Maybe the proper person to ask are the officials of the DPWH. Yeah, yeah. Actually, sir, pati yung tinatanong ko nga yung mga kasamahan ko, meron pang 0.97, 0.76, yung 77,199,999.65. Ano ko ho kaya yung mga centavos dyan? Would that be taxes, VAT? I mean, No. it's mind-boggling. Yes. And one more thing, it is not only Wawaw Builders who is involved in this ghost project. Ang kasama pa dito, SYMS Construction Company. Okay. Bali, it is not only Wawaw Builders, kasama yung SYMS Construction Company. Sa pagkaalam mo, Senator, 2 na po yung kumpanya na involved sa ghost projects. Yes, that is the information that I received. Was SYMS also in Bulacan? I failed to check this. Yes, I think they have awarded some contracts from the DPWH with regard to the flood control projects also in Bulacan. And following up on that, sir, kasi pag tinignan po yung Nangyari talagang galawang sindikato no? Sasali sa bidding, makakakuha ng project, ang gagawin nila yung proyekto ano lang pala, ghost project lang, no? Ang matindi pa ho dito, mga promotor niyan, mga congressman pa. Nantoko. Naubos sinasabi natin. Ano ho ito? Ito ho yung makabagong PIDAP scam. PIDAP scam po ho ito mga kababayan. Ala Janet Lim Napolis ang dating nito mga kababayan. Pagka merong isang pumiyok dyan, sunod-sunod na ho yan sa maniwala kahit sa hindi. Pagka merong nasampulan, sa susunod na hearing, yung tipong merong isiniting contempt. Ngayon, nakausap ng mga senador ng masinsinan, kanino kayo nagbibigay ng SOP?
Sino yung mga nabibigyan nyo dyan? Ano mga lahat ng pangalan? Patawag lahat, anak ng toka. Tapos, kung yung mga iba, dapat kung congressman yan, patawag yan. Ipatawag yung Sunwest tsaka High Tone. Alam ko, pinatawag na yun itong si Senator Rodante Marcoleta. Ha? Pinatawag na yan, pero kailangan ng pakatutukan kasi itong mga to, pagka hindi pinutol ang ulo nitong mga to, ika nga yung hindi pinutol ang kalokohan nitong mga to, ha? Hindi ho titigil itong mga to. I mean, baka ma-misinterpret. Hindi yung literal. Ibig sabihin, yung putulin na yung kasamaan na ginagawa nila sa kabad na sambayanan. Kayo ba naman, pinagkatiwala sa inyong pera, ghost project lang pala. Hindi ba kasamaan yun? Yun dapat maputol yun. Pagka hindi naputol yun, naglulukuhan lang tayo dito. After ng 1 taon, 2 taon, balik na naman tayo sa ganitong problema. Kasi itong idinulot na grabe ang dami yung nating nasayang na pera. Sa totoo lang mga kababayan, napakarami yung nating nasayang na pera. 100 bilyon ang nasayang natin pera, mga pera. Baka trilyon na nga eh. Di ba? Ilang taon to? Kung may 300 bilyon kada taon, di mga nasa ano na yan, 3, 6, 9, 900 billion na. Di ba? Mula 2022 hanggang ngayon 2025, maigot kumulang siguro 800 billion na hong nagagastos ng sambayan ng Pilipino dyan sa mga buwisit na flood control na yan. Pagka umulan, bahanan. Isumbong sa Pangulo na website, makikita po 2022 to 2025. Is it incumbent, sir, do you think, na hindi lang po yun ang tingnan, kundi tingnan din po yung mga taon before that? Yes, I think it is incumbent the Secretary of DPWH to look into all those contracts starting President Marcos's term. And when Secretary Bono assumed office as the Secretary of DPWH, baka alam mo, Ang hirap, no? Ang hirap ng lagay nila. Anak ng toka, di ba natin pwedeng i-backtrack yan hanggang 2016? Para mailipat natin sa Duterte admin yung usapan. Nasa atin yung bola eh. Kaso walang ganyan na problema nung panahon ni Tatay Digong eh. Hindi ko sinasabing asin malinis noon. Pero hindi yung ganyang kagarapal. Yung tipong kaliwat kanan ng baha dahil dyan sa pagnanakaw na ginagawa ng mga congressman at mga taga-executive na yan. Huwag mo naman lahatin, PH. Yung mga nasasaktan at alam nila malinis ang konsensya nila ng mga congressman, hindi ko sila kasali dito. Yung mga congressman lang na dating maiingay na pagkausaping impeachment, akala mo mga santo eh. Shoutout kay Rog Gutierrez ha, tiga-desaldi ko ha. Ang aangas yun sa APRO, di ba? Kayo dyan sa Committee on Appropriation, akala mo kung sinong malilinis. Ngayon ano nangyari? Nasaan na yung mga maaangas? Nasaan na yung mga maiingay? Nasaan na yung mga nagtanong, akala mo kung sinong kagagaling, pero ngayon, Rog Gutierrez, nasa na? One Rider Party List. Kumusta mo ako sa tatay mo? Mangulang niya kayo. Yari kayo dyan. Akala nyo dito sa isa na to, madidepensahan kayo ni Tambaluslos? Hindi. Hindi mga congressman ang kalaban nyo dito. Ay, hindi mga senador ang kalaban nyo dito. Hindi executive department ang kalaban nyo dito. Baka akala nyo ha? Hindi. Ang kalaban nyo dito, taong bayan. Bakit mainit ang issue? Kasi nakatingin lahat ng Pilipino. Matindi ang interes ng sambayanan dito sa issue. Nakuha nyo ba? Kahit anong issue kitapal nyo dito, hindi matatabunan to. Pasensyahan na lang tayo. hindi natin alam, baka noong 2022, 2023, 2024, meron mga ganong klaseng ghost projects. And I believe, personally, I believe that there are really ghost projects, not even before 2022. What do you mean, sir? Can you repeat that? Not even, you believe there are ghost projects even before 2022? I believe so. Okay, so if that is so, ang DPWH Secretary noon, before tumakbo po siya, ay yung kasama niyo po sa Senado, si Senator Mark Villar, hindi ba? Yes, yes, I know. Yun paniwala ko lang. Oo. Yeah. In fact, it's good you point that out, sir. Kasi right now, ang nakikita pa lang natin 2022 to 2025. Pagka pumunta kayo doon sa earlier years, doon po papasok yung time during the Duterte administration, under your colleague, Senator Mark Villar. All right. So, Alam mo, Pinky, minsan hindi nalalaman ng sekretary yan eh.
no? Yung mga nasa taas eh. Ang mga gumagawa ng pera, yung mga nasa baba. Yung mga regional director, district engineer, baka hindi na pinapaalam doon sa nakakataas. Yun ang naging sistema. That's why meron pong mga lumabas na mga pangalan kanina, especially in Bulacan, regarding the first district engineer sa probinsya, a certain Henry Alcantara, sir. Lumabas po yung pangalan niya at Norberto Santos, yung pong nakatoka sa inspection ng quality control ng mga proyekto. Yes, I was the one who moved that this Mr. Norberto Santos, who's in charge of the monitoring, be invited in the next hearing. Yeah. Could you kindly explain to us, Senator, paano ho ba sa inyong, siguro, how we can easily understand paano nangyayari ang corruption? Kayo na po nagsabi kanina, not necessarily nasa taas yan. Pwedeng nag-uumpisa ho yan talaga sa baba. How does it happen, sir? I don't know, kung di nila ipapaalam sa taas, di sila kumikita. Pero ibig ko sabihin, from the time that the budget, it is part of the budget, sir. One more thing, alam mo minsan maraming mga kasabot dyan. Yung DE, District Engineer, Regional Director, pati COA kasabot dyan. Nako, pati COA. District Engineer, COA. Kung papayagan ng COA yan kung wala sila natatanggap. Alam mo, I've been mayor for 9 years. Alam ko yan. Pag mayor ho ba, katulad po ninyo na nagsilbi ng 9 years, do you have the responsibility or the power to oversee the projects being implemented by the DPWH? Sa liit lang na San Juan, kayang-kaya ko ikutin ito ng ilang oras lang. So I inspect all the projects that are being implemented by the DPWH. And even locally funded projects coming from our local government. Yeah. Pero yung Like all of these, when I was mayor of San Juan. Pero ang tanong ko po, ay, ginawa niyo po yun, maliit po, inikot niyo po yan, pero is that whose responsibility is it, Senator, to make sure that the projects are done properly? Well, it's a local government. Of course, command responsibility ng mayor yan. And of course, with the coordination of the municipal or the city engineer. Sa national po, Ang engineering's office will serve as the overseer of all the projects being implemented by the local government. what about the national, sir? For example, Bulacan. Pag merong, for example sa San Juan, pag merong project ang congressman namin na binababa yung pondo dito sa San Juan, syempre, ang mag-oversee niyan, yung engineering department namin. All right, we're going to take a very short break. We'll continue our discussion with Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Senator, thank you and welcome back. Ito na lang, yung tinatanong ko po sa iyo kanina, and you gave an example of San Juan. I was a little bit concerned and I'm actually questioning, ano ho ba talaga ang papel ng, for example, ng congressman or ng governor even sa mga flood control projects. Kasi nga, andito po kahapon si Governor Daniel ng Bulacan. At tinanong ko siya, Sir, 9 years na kayong governor, magda 9 years na kayo, bakit patuloy ang baha dyan sa Bulacan? And ang daming perang inilalaan sa Bulacan. Basically, sir, he was saying that they don't really get to find out or they're not apprised, they're not updated on the projects of the DPWH doon po sa kanila sa Bulacan. Ang gusto ko pong malaman, ganun ho ba talaga ang pamamalakad, sir? Well, it might be true na hindi rin alam ni Governor Daniel Fernando yan. Pwedeng hindi niya malalaman yun. Siguro umabot lang sa level ng local government, mga mayors lang. And what about the congressman? For example, may mga mayor siya or may congressman siya na mga kakampi. Don't they even tell him that... Siguro yung mga kakampi niya mayor, siguro sinasabi kay governor na meron pondong binaba si congressman dito, si ganito dito sa bayan ko, at tungkol sa flood control project. Siguro. But hindi naman siguro trabaho ni Governor Daniel na mag-inspeksyon, na mag-monitor ng mga proyekto ng mga congressman nila.
I see, I see. So, kanino pong trabaho yon na mag-monitor or at least to make sure na fulfill po yung proyekto? Would it be more the congressman? Una yung monitoring committee ng DPWH. Okay. Pangalawa, kung may malasakit ng local government, siguro engineer's office ng local government concern. Okay. What about the congressman, sir? O dapat kung siya nagbaba ng pondo sa kanyang distrito, dapat alamin din niya kung talagang nagawa o napagawa yung kanyang proyekto para sa kanyang mga kababayan sa kanyang distrito. So marami-rami din, Senator. Dapat yung monitoring team ng DPWH, dapat yung engineering team ng LGU, at sana yung congressman din na Kasama na rin yung mayor. and the Kasi mayor. jurisdiction niya yan eh. Sorry, sir, you were saying kasi jurisdiction niya yan. Okay. Pati yung mayor, dapat kasama rin siya sa nag-oversee ng mga projects na nangyayari sa sarili niyang bayan. And yung governor po ay medyo tanggal po dyan. Tama ho ba? Ano, think I can't understand? And the governor, hindi ho siya, medyo tanggal po siya dito sa monitoring nito talaga. Because you were saying basically the DPWH, the mayor, the congressman, etc. But not the governor. No, hindi. Sa lawak naman ng sakop ng governor, ilan ang bayan sa lalawigan ng Bulacan? O 24 ang bayan sa lalawigan ng Bulacan. Alam nga isa-isahin ni Governor Daniel Fernando lahat yung mga projects sa Bulacan. That is quite impossible for him to do. All right. There was a suggestion na ang sinasabi ng ibang kasama nyo nga dyan sa Senado, sobrang yaman na daw nung ilang mga DPWH officials. Sir, do you believe that there should be a lifestyle check among the DPWH officials? That was what Senator Erwin Tulfo was proposing during the committee hearing this morning. And I believe and I support if ever there is a lifestyle check against all these DPWH officials, I fully support it. Meron din hong sinabi kanina naman si Senator Raffy Tulfo. Sabi niya, and I quote, not in the exact words, pero may Ryan Althea ang nagpakilala kay Mr. Gerald Pacanan sa isang proponent. Tapos now, yung Ryan daw is promoted at director daw ng main office. I'm not sure if you heard that, sir. And do you know any of those names mentioned by the senator? No, sorry, I do Okay. not know the names of those mentioned by Senator Raffy. What can we expect in the next Senate hearing, sir? Hopefully there's another hearing that will be conducted by the Blue Ribbon Committee that is headed by Senator Marcoleta. And I hope in this coming hearing, all the documents that we were asking from the DPWH will be presented to us before the committee. Senator, what happens if hindi pa po magpakita ulit yung ilan sa mga... We will issue a warrant of arrest against those people who defies the order of the Senate. Pero wala pa pong schedule sa next hearing. Excuse me? Sorry, wala pa pong schedule sa susunod na hearing. It depends on Senator Marcoleta. All right. Very quickly, Senator, priority bills for you? Interview mo, Ma'am Pink. Ma'am Pink. Ganda ng pangalan niya, no? Ma'am Pink! Ano ko to eh? Idol ko to eh. Super idol ko to eh.